Bago natin pag-usapan itong tseka kay kasumpa-sumpang babae na nang-aagaw ng kanang ginainom bala naton, no? Kanang ginainom naton kung gusto naton makalimtan ang aton mga problema or gusto naton maglipay-lipay, may ginainom kita, may ginatumar-tumar daw sa bulong, no? Ate Elmira Sacco, hello, thank you so much. Amo, may ginatumar kita. And ang isa ka baji, murag dalok-dalok man siya sa ginainom naton, agad makalimtan naton ang atong mga problema, di ba? And kung kung makainom kita sina, nagaisog kita, no? Maisog kita. Also, ang uban, murag giatay, murag tala, no? So, yung bayhana daw na yan ay may ano, maybe it's a fetish or something. May ibang klaseng trip. Ay, syempre, Diyos ko, lahat naman tayo ay ano, di ba, may pagnanasa. Hanapin ko yung, okay, sige, dali lang ha. Ay, mag-like kayo dyan. Yung ganap kasi mamayang Friday, ang isa sa kinatatakutan nitong babaeng nang aagaw ng kanang kuan. Kanang ginatumar naton, no? Kung may mga gusto kitang makalimtan, kung ano pa man, ginapangita, kusubong ang kuan. Asa man na, uy, asa man na, ang ganap. Uy, sino ito? Thank you po. Chona Wall. Thank you so much po. Kayo po ba yun? Hold on. Ginapangita ko ang kuan kanang event ni Miss Pebbles karong ayun, okay, I saw it. I'm gonna share to you, mga atat kuya. So ito ang kinatatakutan ng magjowa. Pero itong magjowa kasi ay parang hindi na nagagalit ang dapat magalit. Kanang laba nga kuan ba? Kanang okra man na. Murag okra man ang kay coating, mga tad kuya. Hindi siya patala, hindi siya upa. Hindi siya eggplant, murag okra man ang na. Hindi birit. Gamay kaayo ang iyang kuan. Hindi lang ang iyang balls ang gamay, murag gamay man ang iyang kuan, hoten. So ito yung pinangangambahan ng magjowa. Bago natin pag-usapan ang trip ng bayhana, no? Itong ganap ni Miss Pebbles, every Friday to, pinagtatawanan nga dahil hindi raw matao. Okay? So, EDSA Shrine Kwentuhan, hindi ito people power. Hindi pa naman to people power. Pero malay nyo naman, no? Mag-gain ng traction and whatnot. Kasi, isi-share ko sa inyo yung cheka. Pero pinopromote ko lang tong event ni Miss Pebbles. So, I might consider going to EDSA on Friday. That's gonna be tomorrow. Kasi auno na ngayon sa Pilipinas, Webes na. Miyerkules pa rin naman sa ibang parts ng globe, okay? So sa Friday ay merong EDSA Shrine Kwentuhan, alas 5 to ng hapon onwards. Mag-itim lang daw, sabi ni Miss Pebbles. Ayan. So, EDSA Shrine Kwentuhan. Parang tatambay lang doon. Okay? And alam nyo, isa sa hinahangan ko to kay Miss Pebbles ay nilalakasan niya ang kanyang loob na banggain itong magjowa na may kakaibang trip. Kasi yung bayhana, murag bet niya og threesome. Kuno, ha? Kuno. Hindi ako may sabi. Pakita ko sa inyo. Mahilig siya sa threesome. Akala ko orgy na nga. Exchange partner sila. Murag exam sa school. No? Exchange paper 1. Oh. Exchange your papers row 1 to row 2 and so on and so forth. Exchange papers pag magte-check na ng exams or quiz. So sabi ni Miss Pebbles,
Gano'n lang, kuwentuhan lang daw. Tapos sabi ko, "Miss Bebos, baka hindi ka makayaya ng mga tao diyan, ha? Kasi Friday sobrang ma-traffic." 'Di ba? So, yung iba baka hindi ganahang pumunta. Sabi niya, "No, Miss Mau, kasi Friday, labasan nga ng mga tao, mag-uuwian sa probinsya, minsan araw ng sweldo. Kaya okay nga yan na matraffic, matao. Makikita ng mga tao ang ganap natin sa EDSA Shrine. Maraming makakakita, lalo yung mga masa-stuck in traffic. Bakit may nag-uumpukan sa EDSA?" Oh, pero alam niyo, sabi ni Miss Pebos, medyo nakakatakot daw dahil, well, alam kong matapang siya, di ba? Pero mga ate at kuya, ang visibility ng police, ang dami. So, paranoid ang magjowa. Worried sila. Sabi nga ni Miss Pebos, may phobia ang mga yan sa EDSA. Sa PP3. Alam niyo na ang meaning ng PP3. O, sa inyo ko naman nalaman yan, mga Mawinians. Paki-comment ka kung ano ang ibig sabihin ng PP3. Akala ko yan mga PPE ni Taning nung araw eh. wag na daw natin i-pressure si Taning na ano, na batikusin ng gobyerno. Hindi daw yan yun nga pala mga ate at kuya, may point ditong discuss ko sa susunod na lang. May point, no? Ito tandaan niyo mga ate at kuya, no? Kapag ang isang politiko, kapag ang isang vlogger or blogger nagsusulat or nagla-live ng ganito, vlogger, ay may kadikit na politiko, huwag niyong asahan na magiging fair na vlogger yan. Marami kayong kilalang ganyan. Right? Vlogger ni ganitong politiko, vlogger ni ganyan. Oh. Dikit kay ganitong politiko, never niyang binabatikos tong politiko. So, hindi na talaga fair yung vlogger na yan. Right? May kilala kayong ganyan. Hindi yan magiging fair. Just like Taning. Dikit na siya, kahit kanino dumidikit siya, gusto niyang mapadikit sa mga politiko. At ngayon nag-succeed siya, dumikit siya kay sa nang-aagaw ng... O, ayan, basahin sa comment section kung anong PP3 ha. O, salamat po sa mga nag-comment. O. So, hindi magiging fair ang isang vlogger kung hawak siya sa leeg na or kasanggang dikit niya ang isang politiko. Mas maganda pa nga na ang vlogger ay ano lang, solo flight lang eh. Kaya pwede niyang batikusin kahit sino. Nasa politiko na lang yan kung siya ay tarantado at ipagugurgur niya ang vlogger or tatanggapin niya ang criticisms. Katulad ni PRRD, nung siya ang nakaupo, nagmamatter ang opinion ng mga vloggers noon. Dinidedman ni PRRD ang media, ay alam niyang bias, pero ang mga vloggers pinapakinggan niya. Nagre-react si PRRD kapag naiimbyer na ang mga vloggers sa kanyang member of the cabinet, ganyan. At sa kung ano-anong issue sa lipunan, nakikinig si PRRD. Itong kuting, bungol, Bing Loisaga, bingi. Okay? Oh. Kaya ngayon, dahil bingi, si Miss Pebos nag-organize ng EDSA Shrine Kwentuhan. Hindi talaga ito actual na rally na katulad ng PP3. Okay? Kundi magkukwentuhan, tatambay lang doon. So, peaceful, pero huwag ka. Ang police visibility daw, ang lala. At ang sabi ni Miss Pebos, yung mga police, may nakatoka. Ikaw, dumikit ka kay ganito ha, dumikit ka kay ganyan. Doon kay Sam, ang dami daw police. Ay iilan lang naman sila Miss Pebos nung nakaraang Biyernes. Konti pa lang sila nung kasama si ano, di ba? Si Agent Morales. Oh. Ngayon, balak ni Miss Pebos every Friday to gawin. Bakit? May mga kumakausap kay Miss Pebos at makinig ka, Butod. Ha? Kuting, bungol ka naman, wala ko asahan. Pero si Butod kasi, mas pranelya kaysa sa'yo. Okay? Although hindi naman niya naranasan ang PP noong araw. Di ba may PP na noong araw eh. Double P, di ba? Oh, yung mga nakadilaw silang lapit EDSA, yun yung una. Nagkaroon ng PP2, yung kay ano, kay ERAP, di ba? O baka magkaroon ng PP3. Baka ito na ang simula. Kasi, although, sabi ko, Miss Pebbles, paano yan? Continue naman ng una. Baka ano, baka mawalan ka, di ba? Baka hindi ka mabuhayan ng loob, baka panghinaan ka dahil nga hindi naman ang ibang tao ayaw mag-participate, ayaw sumali. Sabi niya, hindi, Miss Mau. Kino-contact ako ng mga medical professionals
ng mga nasa medical field dahil doon nga sa pang-agrabyo yung 90 billion ng PhilHealth na dapat ilaan sa, 'di ba, pera naman ng contribute ng mga ano yun, ng mga miyembro ng PhilHealth. Pera yun ng mga kinakaltasan sa sweldo. Para kung magkasakit sila, may makukuha sila or kailangan baka kailangan pwede ring i-loan, I don't know. O, matik na kinakaltas sa sweldo, dapat ibalik yun sa taong bayan. 'Di ba? Ay, ang 90 billion ay ano, ginetlak ng jowa ni Anis. Yung Darna na hindi naman ako nagagandahan sa kanya. Puti lang siya. 'Di ba may jowa siya? Oh, napinklawan yun eh. Pero na-appoint. Oh, nilipat ang 90 billion for noble causes. Oh, galit na galit ang mga nasa medical fields, mga ate at kuya. That's why maraming gustong sumama kay Miss Pebbles. Diyan sa kwentuhan sa EDSA Shrine. Oh. And kapag ginawa niya yan every Friday, magtataka ang taong bayan. Bakit may ganap every Friday dyan sa may ano? Yung sa Mama Mary, dyan sa may harapan, dyan sa may gilid ng ano, ng ano nga yan, anong mall nga yan? Um, eh, anong mall nga yan? Robinson's Galleria, right? Ang katabi. Oh, ano ba't maraming nagtutumpukan doon? So baka ang gawin kina Miss Pebbles, ang pinag-aalala ko, baka paalisin sila. Right? Alis kayo dito, alis, alis. Baka ganunin sila ng mga Julesels. Huwag naman sana. Pero ang dai daw Julesels nung unang araw na may ganap sila doon. And sa Friday, meron na naman. Pranelia. Itong si Banks at ang kanyang jowa. Paranoid. At hindi lang yan. Ano ba sila paranoid? Meron ba silang mga tinutumar bukod sa yung nilalagay sa kupita? Meron din bang nilalagay sa parang yung ganite chiwa lang, no? Ganite. Tapos ini-scoop mo lang ng anetch. Ginaganite chiwa lang. Ay, ganon. Kaya sila paranoid. Ang cheka po kasi na nanggigil nagigil kay moms ay at saka hoy mga talyanista, mga loyalista, mga supporters ng magjowa na yan. Ano sabi ni Miss Marlica? Di ba tinanong yata si Miss Marlica kahapon ng, or kagabi ng viewer, si Smugs ba nagpupulboron din? Sagot ni Miss Marlica, oo. Di ba nga, pinagbibintangan pa nila na si Pebos ang nagdadala ng asin dyan sa, kay ano na yan, kay Smugs. At mismong ang nagchuchu daw kay Miss Marlica na si Smugs ay nagpupulburon din, ba't hindi siya ngumingiwi? Kontrolado niya. Ang trip ni Smugs siguro ay ano, hindi yung anes, yung bebe powder, no? Ang trip siguro ni Smugs, mga tat kuya, ay Yossi, and then vape, and then yung nilalagay sa kupita. Kaya siguro siya butod. Kasi si Kuting hindi naman butod, di ba? So, ang trip ni Kuting ay baka yung sinasandok nga sa ganito kalaking lalagyan. Ginaganon. Magkaiba sila ng trip. Pero ang sabi ni Miss Marlica, si Smugs daw ay gumagamit din yan. In fact, ang nagchucho kay Miss Marlica ay ang puting ahas na maputing literal na akla na nagsampa ng kaso kay Miss Marlica. Designer. Sabi niya, ate, ang supplier ni Madam ng bebe powder, yung akla na starts with the letter J, tandaan nyo? J ang pangalan niya eh. 4 lang yata na letra or 5. Basta J ang simula. Yan ang nagsusupply, akla din yan. Kaya pala sabi nung ni Smugs nung nasa Bacolod, sabi niya, I'm here in Bacolod campaigning for my hubby look with Marie Reels and bunch of gay people. May kasama si Smugs lagi ng mga gay people. Ang iba siguro doon designers, 'di ba? Makeup artists, ano pa, personal assistant, and siguro provider ng polvo.
Polvong yon. At syempre, kapag naggaganyan din, at bangs ng talaga, bangags na bangags, may kanya-kanyang trip. So, ang sabi nga po ni Political Witch Boy na pinanggigigilan nila, oh, sabi na yung Political Witch Boy yung nasa Thailand, nakakahiya. Sinong vlogger nagsabi noon, ha? Ng Political Witch Boy daw yung nasa Thailand na dating tao ni Smugs. Hindi. Mas gwapo, mas bata. Ang gwapo ng Political Witch Boy, mga kuya. Maangas tong bumanat kay Smug. Sabi niya, magkano ba yung threesome scandal ni Butod? Ay, may video. Yun ba yung nakabukaka? Baka yun, no? Maitim ang bubonic plague. Yung Bermuda, maitim. Bermuda grass, Bermuda. Ang kanyang Bermuda Triangle talagang bubulusok doon ang mga helicopter at mga eroplano. Sa Bermuda Triangle ni Smugs na may maitim na Bermuda grass, bulusok ang mga eroplano at helicopters. Minsan yung helicopter nagagawi doon sa St. Luke. Magkano ba yung threesome scandal ni Butod? Magpapa-GoFundMe na ako para mabili na natin yan. Binibenta yung kanyang baka ilabas to ni ni Dragon Lady. Binibenta daw ang scandal ni Butod na meron siyang ka-threesome. So meron siyang partner na either dalawang lalaki or isang lalaki at isang babae. Threesome tatlo sila, si Butod at may dalawang pang partner. Most likely, dalawang lalaki yan. Yung isa ba ay morenohin? Nagtatanong lang naman tayo. Baka dark yung complexion mo. So, dalawang partner niya. Pwede rin kasi na ang partner niya ay isang lalaki at isang babae. Threesome pa rin yun. Right? Pwede rin parehong lalaki, tuhog sa likod, tuhog sa harap, o kaya tuhog sa taas, tuhog sa baba. Ay. Ikaw, Political Wish Boy, sari-sari ka ha. Meron? Magpapa-GoFundMe kasi baka millions. Kasi itong video ng Polvoron, sabi ni Miss Maharlika, ay gustong-gusto daw itong makuha ni Mangga, right? Ng Syupatembang na Mangga. And then ipambablackmail daw niya kay Kuting. Hindi nakuha ni Mangga yung video. Or kung nakuha man, syempre hindi niya nilik. Kaso, nakakuha din si Miss Maharlika. Either nakakuha siya ng copy or kay Miss Maharlika talaga napapunta. Yung Polvoron video. So, parang inaalok daw yan, di ba? Ibinibenta. Siguro milyones ang halaga yung sa Polvoron video. Yung nakakuha noon or nagkaroon ng copy noon gustong pagkakitaan, 'di ba? Big time na tao ang involved. Palusot nila AI. So binenta 'yon, hindi naman yata nabili. Ang ginawa na lang siguro ay binigay kay Miss Maharlika. So ito daw kung ano mang scandal meron si Queen Bee kasi meron nga yung screenshot na nakabukaka siya siya. Pinutol lang yung matang part pero ilong pababa siya. Pati butod. Talagang kita niya nakaganon no. Mukha talagang palaka mga ate kuya, ang sagwa-sagwa. Murag manwit nga paka. Nakabukaka. Ang itim ng bubonic plague. Malagong-malagong ang bubonic. Ang sagwa. Kaya galit na galit kay Miss Maharlika yung isang vlogger na parang puro fake news, 'di ba? Na sabi, nilabas ni Maharlika yung yung screenshot ng picture yung screenshot ng video ni Anekwa ni Palaka na nakabukaka. Pwes, ilalabas ko din ang baho ni Miss Maharlika. Si Miss Maharlika, pinatay niya ang kanyang asawa ni Lason. May Aida si Miss Maharlika, may Shulo. Poka, sari-sari na ang vlog nung isa. Ang dami namang views. Na parang tutulo na ang laway ng bayhana na iyon. Dati mini-message pa ako noon Sabi, Maui, okay tayo ha, cool tayo. Sabi nung vlogger, kilala niyo ba yung vlogger na yun? Galit na galit yung Miss Maharlika. Panlaban yun ng ensaymada. Bulag na bulag din yun sa kakasuporta kay Kuting at kay Butod. Dati mini-message pa ako noon, Miss Maui, cool tayo ha. Tayo ay magkaibigan kahit na ikaw ay kritiko na at ako ay nananatiling kakampi nila, supporter pa rin. Hinanap ko siya nung
kung sari-saring fake news yung vlog niya about Miss Mark nagtitrend eh, dami nanonood, di ba? Siyempre, nauuto niya yung mga talyanista, nauuto din yung mga pinklawan. So, ang daming views ng mga fake news niyang vlog about Miss Maharlika, no? May mga pa-document pa, may mga medical records pang pinipresent. Ang power mo naman, girl, nakakuha ka ng medical records in the US. So, ang sabi po, idea daw yun ni Butod, binigay lang din sa vlogger na yan na parang tutulo ang laway pag nagpa-vlog, no? Mukha naman siyang madungis. Abay, binlock ako noon. Ba't mo ako binlock, girl? Hindi pa tayo nag-aaway. Ba't mo ako binlock? Right? Dati sabi mo, cool tayo, Maui, ha? Eh, kahit na ikay kritiko, hindi kita aaway, hindi kita itatapik. At parang ganoon ang gusto niya sabihin, wag mo rin akong itapik kahit na ako'y ever loyal sa mag-asawang ito. Oh, o ngayon, paano kapag inilabas yung nakabuka? Ay, mas malala yata yan mga ate at kuya. No? Mas malala yata yan sa polvoron. Ay pero, hindi naman siya ang ibinoto ng taong bayan. Hindi siya matatanggal sa pwesto. Right? Pero baka mamaya, yung threesome ay kasama din si Anis. Yung hindi na nagagalit ang okra. Or maybe, kaya naghahanap na ng kapartner itong palakang ito ay hindi na nga satisfied sa okra. What do you think mga ate at kuya? Meron kaya talagang video si Palaka na may partner na 2 lalaki? Or 3 sila? Kasi may screenshot to dati, nag-leak sa Twitter. Nakita nyo na ba? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.